Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, grabe guys. Hindi ko talaga in-expect ito tungkol kay Raffy Tulfo. Grabe. Ito. Yan. Si Pia Ranada, in-interview niya si Raffy Tulfo. Okay? Itong si Raffy Tulfo naman, ipinagtanggol si BBM. Ang banat ni Pia Ranada tungkol kay BBM, ipinagtanggol ni Raffy Tulfo. So pakinggan natin yan. Pero bago natin i-play yan, mag-like and share muna. Please guys, like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, sa taong bayan at sa friends and families natin. Okay? Favor lang yan. Like, then share. And subscribe na rin sa channel ko Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos and mga balita ko. Okay? So ito na nga. Hindi ko pwede itong i-play kasi Rappler to na video. Ngunit audio lang ating i-play at pakinggan natin kung paano ipinagtanggol ni Raffy Tulfo ang mga banat ni Pia Ranada tungkol kay BBM. Okay? May tanong kasi na mga crucial na ipinagtanggol ni Raffy Tulfo. Okay? Let's play the audio and pakinggan nyo. Mag-comment, react kayo kung ano ang masasabi nyo tungkol dito sa mga pagtanggol ni Raffy Tulfo kay Pia Ranada's questions. Okay? So let's play the video. What do you think is the state of press freedom in the country right now? Okay naman para sa akin yung press freedom. Ako bilang broadcaster, nasasabi kong gusto kong sabihin, pero kuminsan sa tingin ng mga taong na nababatikos ko o na nasisita ko, na sumusobra na ako, then may karapatan din sila mag-file ng libel against me or for that matter to any journalist sa tingin nila na sumusobra na. So para sa akin, buhay na buhay pa rin yung freedom of the press natin. Yung tanong ni Pia Ranada, papunta na yan kay BBM. Tingnan nyo. Pero there are some cases na sa tingin ng iba na hindi na masyado na silang nasusupil na yung karapatan sa panunulat o sa pagsasalita sa broadcast media, then that is something siguro later on that has to be addressed by the new administration. We have a presumptive president, in fact, who iniilag niya yung critical media. Nagpapa-interview lang siya sa mga media na sympathetic sa kanya. We've seen in his press conferences and in those of his spokesman na ini-ignore yung mga questions from certain media organizations. It's Senator Rappler. We have also an outgoing president who has banned reporters from covering his events. What do you say is the impact of this on press freedom? Well, Ma'am Pia, karapatan naman siguro ng sino man tao, kandidato man siya or private citizen, na pumayag o tumanggi sa anumang media organization na gusto mag-interview sa kanya. Siguro sa tingin Nice one, Raffy Tulfo. ko, si BBM, umiiwas siya dahil ayaw na niyang pakinggan yung mga katanungan, Exactly. yung mga balita na Correct. walang ginawa kundi nakafocus lang against him. Correct. Wala na siya narinig na something neutral or something in favor doon sa kanya na may nagawa siyang maganda na hindi naman nagbibigyan ng espasyo. So siguro yun ang pananaw niya at nirespeto natin yan. Pero yung questions that have been addressed to his spokesman were not even about martial law abuses Makulit talaga ito. recently. They're actually about policy and what he as president will do, for example, about yung kanyang contempt order sa United States, paano siya makakapunta doon, diba yung mga proclamation ni Presidente Duterte about September 21, martial law anniversary. So these are questions about policy, and don't you think na yung mga ganyang tanong hindi dapat iniilag? What do you think of that? Hindi ko pwedeng pamunahan or I'm not the spokesperson of BBM and I'm not gonna say anything na mapapangunahan siya kung ano man yung gusto niya sabihin later on, and hindi ko siya pwedeng magsalita for him. Ang masasabi ko lang, may karapatan naman siyang, tulad sinabi kanina, pasensya na magpa-interview sa kanina man gusto niya magpa-interview at pwede siyang tumanggi sa kanina man gusto niyang tumanggi sa mga gusto mag-interview sa kanya o magbigay siya ng statement for that matter. Sa nakikita ko lang kasi lately, parang bugbog na siya. Hindi lang sa mga bashers niya sa social media, kundi maging sa mga iba't ibang media outlets, parang parang palagi na lang siyang dinidiin.
palagi na lang nahanapan siya ng butas ng mga kamalian na para sa kanya ay hindi naman talaga isang purpose ng Kayo yan, Pia Ranada, Rappler. pagtakbo niya, kundi para, sabi nga niya, to unite the country. At kung mapapansin natin, excuse me, every time na meron siyang bashers, hindi niya pinapatulan kasi talaga pinanindigan niya yung kagustuhan niya na to unite the country at ayaw niya magkaroon ng mahaba pang kaguluhan, pagkakawatak-watak ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. But as a journalist, do you think that the presumptive president should answer critical questions about his incoming administration? Yeah, he should answer. Karapatan din ng taong bayan na marinig kung ano yung mga pananaw niya. Tingnan mo nga naman, guys, no? Pia Ranada interviewed Raffy Tulfo. Pero yung mga tanong halos lahat BBM, gusto niyang itirahin si BBM through Raffy Tulfo. 'Di ba? Akala niya kakampihan at sisiraan ni Raffy Tulfo si BBM, ngunit hindi pinagtanggol. Tungkol doon sa issue na talaga, ibinabanggit Pia. sa kanya, tungkol sa issue ng bayan at kung paano niya mabigyan ng solusyon ang mga issues na kailangan talaga ma-address. Pero nakita ko naman, meron din siyang mga interviews sa iba-ibang media outlet na sa tingin niya hindi magiging bias sa kanya tulad ng SMNI. Nag-interview ata siya sa iba pang radio station, I think, or TV station. Nagpa-interview. Si Pia Ranada nakarinig na ng SMNI. Ano kayang sasabihin nito? Nagpakandak siya ng interview at doon sa interview na yon, nakita niya siguro na very fair kaya siya pumayag doon sa interview na yun because he was given a fair chance to answer questions pertaining doon sa mga bagay-bagay na gustong malaman ng taong bayan. Sir, yung may-ari ng SMNI ay si Pastor Apollo Kibuloy na nag-endorse na kay Marcos Jr. Don't you think that means that there's a conflict of interest there na nagpapa-interview nga siya sa SMNI which has endorsed him, their owner has endorsed him, but hindi siya nagpapa-interview sa mga ibang media organizations na mas critical sa kanya. What do you think it says about him as a president na he refuses to subject himself to critical journalism? Yeah, siguro kahit na ako, Ma'am Pia, kapag halimbawa meron isang media na kita ko ay bias at palagi na lamang akong binabash o ginagawa ng mga istorya na kuminsan ay masakit na at wala na sa tama, iiwasan ko yung media outlet na yan magpa-interview dahil ano mapapala ko, baka ipitin na ako at baka kung ano pa mga gagawin mga katanungan na kung saan lalong madidin ako kahit na wala mang katotohanan yung mga issue na yon. So I would rather go to the media outlet na alam ko mabibigyan ako ng fair chance sa interview. Correct. At hindi basta-basta ang interview, kundi interview na makabuluhan na marami makikinabang ng mga mamayan tungkol sa mga impormasyon o sagot na ibibigay ko. Ano bang definition niyo of bias? Kasi is your definition of bias perket para sa akin, Pia, no, ang definition of bias, sa akin ito ang definition ko ng bias is kayo. Rappler, bias. Negative or critical yung questions ay bias na? Parang what do you mean by an interview na makabuluhan? Okay. When I say bias, halimbawa, sa isang broadcaster, wala na siyang ginawa kundi atakin lang yung isang tao, whether that is a politician or a civilian or private citizen. Day in and day out, wala silang ginagawa, kundi nag-concentrate na lang, nagka-focus sa pagbatikos, sa pagpuna ng mga kamalian ng isang taong yon na hindi na pinupuna yung mga nagawang kabutihan naman ng taong yon. So para sa akin, para maging patas, dapat kung marunong bumaktikos sa isang tao, kay Juan, halimbawa, yung isang taong na pinag-uusapan natin, kunya kay BBM. Okay, sige, sabihin natin si BBM. Kung marunong bumatikos kay BBM, dapat marunong din silang pumuri. Meron naman sigurong good side yung isang tao. Hindi naman siguro palagi nilang bad side ang dapat mapuna natin. Siguro yung good side ng tao, kailangan ilabas din natin para yung magiging projection o yung pananaw ng taong bayan na patas to kasi tinitimbang yung positive side, tinatalakay, yung negative side, tinatalakay, and then pwede rin in the middle. What do you... Okay, doon nagtapos ang kanilang usapan. Okay? Mag-comment react tayo dito. Yung mga tanong ni Pia Ranada na instead tanong tungkol sa pagkapanalo ni Raffy Tulfo as senador,
na bigla akong napatanong, bakit tungkol kay BBM naman yung mga tanong? Far out, di ba? Pero hindi ko alam ito ha, kasi baka mahaba itong interview na to, pero far out naman kasi bakit magtanong si Pia Ranada tungkol kay BBM, na si BBM tungkol kay BBM, na ito namang si Raffy Tulfo ay hindi kapartido ni BBM. Di ba? So, iwan ko sa kanila kung ano yan, pero hindi, I'm not here to judge kung tama ba yung mga tinanong ni Pia Ranada. Basta ako na sa akin lang, opinion ko to, nafa-far outan ako sa mga tanong ni Pia Ranada. In the case of Raffy Tulfo, kudos to Raffy Tulfo, ipinagtanggol talaga niya si BBM. Ipinagtanggol talaga niya si BBM. Na yung tungkol na iiwas si BBM sa mga media na mga tinitira siya, yun, maganda yung mga sagot ni Raffy Tulfo. So kudos to you, Raffy Tulfo. Thank you, Sir Raffy, for pagtanggol mo kay BBM. So ayan guys, narinig nyo? Loud and clear, Raffy Tulfo, magaling yan. At itong si Pia Ranada, alam naman natin na since noon pa kay Pangulong Duterte, nagiging ano na ito, what do you call that one? Issue na itong si Pia Ranada, no? May issue na talaga itong bias gano'n, no? Sa mga narinig natin. So, yun ang opinion ko guys. Mag-comment, react tungkol dito. Okay? Comment, react. And don't forget to like, share this video para kakalat ito guys, para malaman ito ng taong bayan, BBM supporters, friends and families natin. Okay? Subscribe na rin sa aking channel. Okay? So, hanggang dito na natin yung video. Mahalin natin ang Pilipinas. Ipagtanggol natin si BBM at si Inday Sara Duterte. So hanggang dito na lang itong video na to. See you in my next video. God bless everyone.